Hangga't di pupunta ng Ilocos Norte, walang saysay yung mga sasabihin nitong mama na ito. Malala na si Bongbong Marcos. Malubha na. Malubha na dati ang kalagayan ni Bongbong Marcos. Mas lumala pa ngayon. Pinapa-impeach na siya. Pumasa na yung unang pag-hearing nila kanina. Tapos, bukas may hearing ulit. Tapos, lumala pa. Lalong naging malubha ang kalagayan ni Bongbong na kuyari. Ito, pag-usapan, papakita ko sa inyo. Binalita mismo ng mainstream media. Mula sa 57% noong Setyembre, bumaba sa 48% ang trust rating ng Pangulo nitong December 2020. Grabe, no? From 57%, bumaba ng 48%. 9 yan. In just 1 month, bumaba ng 9% ang trust rating ni Bongbong Marcos. Walang yak, Bongbong Marcos. Malala na yung kalagayan mo. Malala na ang kalagayan ng Pilipinas. Lalo ka pang lumalala. Talagang mamamatay to si Bongbong Marcos, ha? Magkakasakit ka. Isipin mo may impeachment ka na. Hindi ko alam, meron pa raw kumakalat na video. Meron pang hindi ko sinasabing tama 'yun eh. Nakikita nyo naman siguro, 'di ba? Nakapost sa social media. May kumakalat pa na may cancer na daw. Di umano. Kailangan kung totoo 'yun, dapat malaman ng publiko 'yun. Ha? Kailangan malaman niya ng i-declare nila 'yan. So, hindi natin alam kung totoo yan, pero yung kumakalat. Pero sa ganitong sitwasyon, dumadaos-dos na siya. 9% ang baka mamaya wala nang maniwala kay Alam mo, minamaliit nila tong yung trust rating. Sabi niya, magpa-drug test siya. Why should I? Di ba? Yun ang sabi niya. Anong kinalaman ng hair follicle test sa trust? Tanga talaga, no? Napaka-importante nun. Kasi kung walang tao, walang tiwala ang taong bayan sa'yo, yung nililid mo na grupo, yung nililid mo na bansa, walang tiwala sa'yo, you cannot lead effectively. Kayo na lang, halimbawa, yung maliit na lang, kayo, yung manager nyo wala kayong tiwala dahil addict. You think he can lead? Hindi. Alam nila, hindi nga sasama sa'yo yan eh. Unless addict din. Addict lang talaga sasama sa'yo. Pero yung iba, iiwasan ka niyan. Ganyan din dito. Hindi hinaharap ni Bongbong Marcos. Ipinagtatanggol pa ni Claire. Ipinagtatanggol pa ng mga politician. Yan. Dadaus-dos. Dadaus-dos yan. And alam mo problema dyan? Walang investor. Kita nyo, bagsak ang negosyo. Ang dolyar, umaakyat. May epekto po sa atin yan eh. 5. Bumaba rin ang performance rating o nasisiyahan sa pagganap niya sa kanyang tungkulin mula 54% sa 51%. Mula 54, naging 51. Diba? Yung tiwala, nawala na. Yung satisfaction, buti nga may 51 ka pa eh. Sino nasasatisfy sa ginagawa ni Bongbong Marcos? Ako ka, sa tingin ko, doktor pa ito eh. Dinoktor pa ito. I don't think may satisfaction talaga, may satisfaction rating to ng more than 20%. Matindi ito. Bagya namang tumaas sa 53% nitong Disyembre ang trust rating ni Vice President. Kita mo, talagang, alam mo, si VP Sara nakahanda na. Handa na. And nakikita natin, it's not only VP Sara ang ready. Even the support. Kita naman natin the support group. Yun nga lang, walang pera si Sara eh. Naman natin yung ibang politiko. Mukhang pera din. No? Pero nakikita yan ng mga politiko, kahit yung mga politikong mukhang pera, that Sara is ready to lead. Kasi bakit? Yung tiwala ng taong bayan nandyan. Mula sa 51% noong Setyembre,
habang mula sa 49%, tumaas sa 54% ang performance rating ni Duterte. Pataas ng pataas di ba? Despite na kung ano-ano binabato sa kanya. Despite na wala nang halos balita sa kanya kung hindi negatibo di ba? Oh, halos wala ka nang malaman kung may ginagawa ba si VP Sara. Bakit? Wala namang binabalita, puro masasama binabalita sa kanya Ganyan pa rin. That's how bad si Bongbong Marcos. Isinagawa ang survey noong December 16 hanggang 20, 2025 sa 1,200 respondents, edad 18 pataas. Meron itong margin of error na plus-minus 3%. Next topic po tayo. Eto, tingnan po natin, bigyan natin ng komentaryo itong pagiging masipag nitong si Vince Dizon. Talagang hinahanap niya na yung mga ghost projects. Tingnan po natin. Tumawid via Roro sa Samar at Leyte si Public Works Chief Vince Dizon linggo ng gabi para sa nagpapatuloy na Maharlika Road Network Inspection. Nang marating ang Port of Calbayog, agad na nakatikim ng sermon kay Public Works Chief Vince Dizon si DPWH Samar 1st District Engineer Raulito Yangzon at Assistant Engineer Raul Nabor Jr. Dahil yan sa anya ay kapabayaan ng mga inhinyerong mag-secure ng height clearance sa Philippine Ports Authority kaugnay sa patuloy na isinasagawang pantalan. Hindi ba ano yun? Basic yun? Ba't hindi ginawa nito mga bata mo? Problema to ha? Artista ka na rin, Vince Dizon, ha? Pa-sermon-sermon ka pa nang nasa TV. Anak ka ng tatay mo. Merong bagong telenovela. Gusto mag-artista nito? Meron kang bagong show, Sinermonan. Ang paghahanap ng ghost projects. Plastic. Alam mo, bibigyan kita ng payo, Vince Dizon. Gusto mo ako na bumili ng ticket mo papuntang Ilocos Norte. Kasi kahit anong drama gawin mo dyan, kahit anong pagtatanggol na gawin mo dyan, kahit anong paglilinis na gawin mo dyan, kahit anong excuses na gawin mo dyan, hanggang hindi ka nakakarating ng Ilocos Norte, hindi matutuwa ang taong bayan sa mga trabahong ginagawa mo. Kasi nga itinuturo na ang Ilocos Norte na napakadaming ghost projects. Gaano ka ba katagal? Nagbibisikleta ka ba? Nang hindi ka makarating-rating? Pwede bang ibili na natin ng ticket ito? Baka walang pambili ng papunta ng Ilocos Norte. Nak ng teting. Akala mo, makukuha mo yung tao mo sa ganyang kakadrama mo? Alam mo sino lang natutuwa sa drama mong yan? Si Bongbong Marcos. Are you serving Bongbong Marcos or the people? Hindi yan drama ng ganyan. Hindi na-epekto yan. Nung una, natutuwa pa tao sa'yo So, natutuwa nung pinasok tong DPWH. Maraming natutuwa sa'yo, including me. Pero sabi ko, makikita natin ito. Kung ito, sasayaw lang sa agos o maninindigan. Di ba sabi nga ni Libiste, naiipit lang daw siya. So, pero kailangan mong maging matapang. Hindi ka, anong klase ka? Umalis ka na dyan kung ikaw ay naiipit at magpapaipit ka. Puntahan mo Ilocos Norte, ang tagal mo. Di ba? Ang dami mong pinupuntahan, ang dami mong drama, ang dami mong pinapagalitan, yung hindi mo check-in kung totoo. Pinapakita na nga ng tao, eto na video ng ghost projects, ba't di mo puntahan? Pagdasal nyo na maayos natin to. Kasi kung hindi at kailangan baguhin to, kaya mo sabihin yan? Sa kontraktor ng Ilocos Norte? Paano kung proyekto ni Congressman Marcos?
Kaya mong sabihin yan? Pustahan tayo, hindi oh. Pasensyahan tayo dito. Naks. Naks ang tapo. 2025 nang simulan ang konstruksyon ng 500 meters na taas ng pantalan sa tabi ng dagat. Giit ni Dizon, kinakailangan ng mas mataas na height ng dock. Nakadagdag din sa init ng ulo ng kalihim ang 2019 pang delayed construction ng katabing Calbayog Diversion Coastal Road. Ito pa naman sana ang inaasahang magsisilbing daanan So, ang sinilip, yung 2019. Anong nangyari sa'yo, Vince Dizon? Anong nangyari sa'yo? Pati Duterte, laglag mo na? Iniimbestigahan niya yung nangyari noong 2019. Di ba napanood na natin to? Nabulok din. Nabulok din ng Dizon. pasok at palabas ng Calbayog Port at alternate route ng Maharlika Highway ng probinsya. Gayunpaman, agad rin namang kinumpirma ni Dizon na nagkasundo na ang PPA Calbayog at mga inhinyero na dagdagan na lamang ng 2.5 meters ang height ng pantalan. Ngayon, ang mangyayari na nga ngayon, mag-uusap na lang yung engineers ng PPA at ng DPWH para i-finalize at mag-i-issue yung PPA ng clearance. Written clearance. So, Isang putol na Gandara Bridge naman ang inabutan ng kalihim for the second stop. 290 million pesos ang initial budget na kailangan para tuluyang maisagawa ang nasirang tulay. 2020 kasi nang gumuho ito dahil sa bagyo at kalumaan ng infrastrukturang 40 taon ng pinakikinabangan. At dahil may road right of way ang tulay, planong makipag-ugnayan ng DPWH sa LGU para sa 10 bahay na maaapektuhan. So 2020 naman ngayon, kanina 2019, 2020 nung gumuho, ibig sabihin wala silang ginawa, pero ngayon may ginagawa. ng rehab project na inaasahang sa 2028 matatapos. we have to relocate. Papatulong na lang tayo sa LGU, sa mayor. Kaya tayo mag-relocate, then we will have to compensate. Kita nyo yung naratibong gusto niyang iparating. Naguho ito nung 2020, pero ginagawa na ngayon at matatapos sa 2028. So, hindi na si kaso nung panahon ni Duterte, yan ang gustong palabasin. Pero nung panahon ni Bongbong, inaasikaso. At huwag kayong mainip sa resulta kasi matatapos sa 2028. In time, pagdating ng 2028, pag wala na yan, hindi natapos, wala na tayong masisisi. Tapos na yung termo ni Bongbong Marcos. Ang galing mo, Dizon. Huwag ka sana magpakatuloy-tuloy na nabubulok, Dizon. Huwag kami. So wala tayong choice. Ang steel bridge naman ng Barangay Pulangi sa Calbiga, Samar ay planong isailalim din sa rehabilitasyon. Umuuga na kasi ito tuwing dumadaan ang mabibigat na sasakyan. Sa ngayon, Pero ako hindi ako nagiging bias dito. Pag ito naman talaga nagpunta ng Ilocos Norte, pupurihin din naman natin. Di ba? Ganyan naman kay Consoli. Batas tayo. Alam mo, ito kasing nagiging naayawan ko rito. Mamaya explain na. nakikipag-ugnayan na ang DPWH sa construction giant na Ace Builders na siya rin katuwang ng Department of Ito. Doon lang tayo sa tama. Okay? Pag gumawa ng tama, di pupurihin natin. Di ba? Pag mali. Pag tama, tama. Ginagawa niya mali. Kaya nga sinasabi ko, pag pumunta to Ilocos Norte, at inimbestigahan niya, at maganda report niya, yung tunay, ipupurihin natin. Ano mo, ito yung naihahambing ko. No? Sana naman, hindi si Vince Dizon na sinasabi ko rito, pero nakikita natin ang galaw ng pera. Alam niyo kung bakit? Yung iba, talagang halos babuyin si Bongbong Marcos. Pero, hindi kayo nagtataka? Hindi mapitik si Tambaluslos. Alam natin parehas mastermind yan sa Ghost Projects. Parehas yan. Nagpahirap sa Pilipinas. Paano mong napapansin ang kalokohan ni Bongbong Marcos na hindi mo mapansin ang kalokohan ni Tambaluslos? It's impossible. Unless money talks.
Wag na tayo magano, derechahan na po tayo. 'Di ba? And vice versa. Meron naman panayang banat kay Tambaluslos. Hindi man naman mabanatan si Bongbong Marcos. Nagigets nyo? Pag gano'n naman, imposibleng nakita mo ang kalukuhan ni Tambi, hindi mo makita ang kalukuhan ni Bongbong. That is impossible. Unless money talks. Tama or tama-tama. O, lagay nyo sa comment section. Huwag na tayong maglokohan dito. Mag-iingat po tayo dyan sa mga doble kara, ha? Mag-iingat tayo dyan. Gising po, mga Pilipino. You know why? Ba't ko kayo ginigising? Ang dali nilang makita. Doon pa lang, alam mo may problema na eh. And at the same time, alam nyo, kalat ang pera. Grabihan ang pagtatanggol sa mga mastermind dahil they have the money. Ang dami na isinanla sa kasamaan yung kanilang credibility dahil sa pera. Ingat po kayo dyan. At alam ko kung hindi kayo panatiko ng politiko, hindi kayo panatiko ng vlogger, or hindi kayo panatiko makikita nyo ito eh. It's easy to spot them. Kaya mag-iingat tayo sa pagtitiwala. Transportation sa konstruksyon ng foreign assisted project na Metro Manila Subway Project. We have expressed interest to help out in the major projects, the priorities of the President, the highest priority of which is Daang Maharlika. So, magandang sign ito. Ayon Huwag na nating pag-usapan to si Vince Dizon.